hindi mo na iniisip na mayroong paradise na naghihintay sa'yo. Ganun pa rin na mamamatay rin tayo lahat, doon tayo pupunta. Saan? Sa death. Tapos hindi na natin alam yung kasunod. Wala tayong alam. Naniniwala ka bang may pupuntahan tayo? Kahit hindi religious. Basta parang basta meron. Yun nga, agnostic ako sa ganyang bagay. Hello. Podcast Network Asia. Work Asia. Hello. Kumusta? Ako nga pala si Raf. At ako nga pala si CS. At welcome sa Norem Podcast kung saan Norem kami pag-uusapan. Norem ba tayo? Norem man. Never. Hindi tayo nawawalan. Kaso hindi ko na ready. May kumustahan pa ba to? Huwag na tayo magkumustahan dito. Rekta na tayo. Sige. Ayan, tulad ng sabi ni Rap sa nakaraang episode, mas magfo-focus kami. Lalo muna tayo sa current events kasi napaka-uneventful lately. Tapos sobrang busy. Tsaka hindi na kami masyadong active sa SOCMED. Kaya magfo-focus tayo sa walang kwentang source ng payo. Kung saan may kisaw-saw kami sa problema ng ibang tao. At magbibigay na rin kami ng mga walang kwentang payo. Walang kwentang payo. Kung pinapakinggan mo to tapos nasa similar kang situation, baka makatulong sa'yo. Pero sana hindi. Kasi no pressure. Kung gusto mo. Kung ayaw mo. Pero ayaw namin kasi, kung hindi natatanong, pareho kaming aspiring stand-up comic. Pero yung isa nakapag-perform na sa harap ng 1,800 na tao sa Soler Resort. Soler Theater. Sino yun? Ayaw magsalita. #humble. Ayan. At meron tayong ay, putang yung daya. letter sender. Ayan, babasa kami ng letter from our senders. Source. Sa mga source natin. At ito, ang nag-send ng letter ay si terrible_exchange 653. Hello, kumusta? Parang tunog Pinoy to. Okay, siguro to. Ayan, siguro taga Bicol yan, no? Terrible_exchange 653. Taga Bicol, gano'n. Ha? Taga Region 5. Yung pagkakasabi mo ng terrible, parang feeling ko. Terrible. Maanghang siya, gano'n. Maanghang. Ayan. Sabi niya, ito title. Is it wrong that I do not care about the issues of others? Do I need to act like I do to fit in better? Teka, sure ka ba siya? Ako ata nagsulat niyan eh. Ako ata nagsulat niyan. Ikaw ba? Parang ako eh. Terrible exchange ba? Hindi. Sige, sulat. Sige. Hi all. People have constantly told me random information about themselves. I have no idea why. I don't care. I don't tell them anything about me. I'm not trying to be rude. I am already so stressed about my current problems. Go on. Once, I was in class and my classmate near me randomly mentioned that he lies about his outside activities on his college applications. I have no idea why he told me that. I remember just responding with nice and continuing my work. Ay naman yung tama eh. Pero pag-usapan natin yan, yung, ano ba, pag ikaw ba, yung may nagsasabi sa'yo ng badness nila sa buhay, ano nararamdaman mo? Siguro kung magiging specific. Nag-share ng bad news. Tapos paano? Bigla lang nag-share ano yung nasa isip mo? Pag kunyari, nanakawan kami kagabi. May nagsabi sa'yo, friend mo. Ano ba siyas nanakawan kami kagabi? Ano sasabihin mo? Ha? Hindi? Hindi, wala. Wala? Parang mo tatanggapin? Magtatanong lang ako kung anong nanakaw, bakit na-report na ba? Mga ganyan. Hindi nga. Gagi pare, ganun. Hindi ako ganun eh. Kaya siguro nakaka-relate ako dito. Ako rin nakaka-relate ako, pero gusto kong malaman kung ano yung nafe-feel mo. Kung ano may nagsabi. Nasunugan kami kagabi. Gago. Pag siguro depende sa sa lala nung nangyari dun sa tao. Pag nasunugan, namatay yung tatay ko. Yun, nasunugan, namatay. Syempre maawa din ako. Maawa ka. So awa ay nararamdaman. Tsaka malulungkot din for him or
hindi ko magawang malungkot para sa isang tao. Dati. Halimbawa, may nagsabi sa akin, namatay na akong tatay. Foreign sa akin yung feeling na mamatayan. Dati pag may nagsasabi sa akin na namatayan sila, wala akong ma-feel na empathy. Pag nararamdaman mo yung nararamdaman niya, diba? So, yun. Wala akong nararamdamang empathy tsaka sympathy kasi hindi ko alam. Ay, nakikiramay pag sympathy. Nakikiramay. Pero hindi ka yun lang, sympathy na nararamdaman. Ang sympathy lang. Hindi. Wala talaga. Wala talaga. Parang, kahit pag namatayan? Hindi. Siguro, nalulungkot ako para sa kanya. Oo, yung ganun. Pag nakikita mo yung isang tao, pero hindi mo na nararamdaman. Yung ganun. Hindi mo ma-fully grasp yung tingin ko wala namang ganun talaga. Yung emotion. Bigat na pinanggagalingan niya. Hanggat di mo nararamdaman. Kasi yun nga, simula nung namatay yung tatay ko, doon ko lang naramdaman yung bigat. Siguro, na mawalan. Kaya, pag may nagsabi na sa akin nararamdaman, alam ko yung nararamdaman mo ngayon. Yung ganun. Kaya, bago pa mangyari sa akin yun dati. Walang, I'm sorry to hear that, mga ganun. So, kapag yun empathy. Siguro nga sympathy nga yun. Pag empathy, nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Oo, kaya tingin ko yung empathy, lang yan, mangyayari lang siya kapag nangyari yung, at least, kahit hindi exact same situation, pero, nangyari din, na-experience mo din. Kasi hindi rin or hindi nga rin fully. Yung apathetic, alam ko yung meaning yun. Yung apathetic. Yung walang pakialam. Di mo hate, di mo love. Wala kang pake. Stranger siya. Hindi sa wala kang pake. Parang di ko lang mag-grasp siguro yung bigat ng pinagdadaanan yun. So, ayun. Pero naawa ka din sa naawa ko, pero yung pag may, kasi parang kailangan maging malungkot sa mga ganung pagkakataon, pero hindi naman siguro. Ay, hindi ba? Oo ko. Pero yun yung kinalakan natin. Nag-deliver siya ng bad news eh. So, yun yung acceptable na paraan ng pag console mo siya. Hindi, console mo na lang siguro. Pero pero yun sa mga ganun pare, sa patay. Iba-iba rin yung yung pagdi-deal ng grief. Namatay ka na ba? Tatay ko. Matay na ba tatay mo? Talaga? Matagal na? 10 years. 10 years na. Hindi ganun kahapon. 10 years na kahapon. Talaga? Ay, kahapon. Basta. Kasi ilang taon ka na? And then, 31. 21, ganun. Ilang taon? 21. 25. 22 ata? Bago 22 years old. 21 ako nung namatay ang tatay ko. So, yun nga, nung bago ka, pag nakakarinig ka na namamatay. Wala. Nalaman mo lang yung feeling. Pag may nagsabi sa'yo. Kahit ngayon, wala rin. Talaga? Yung sinasabi mo na, alam ko yung nararamdaman mo. Talaga? Bakit kaya, no? Ay, sorry, isingit ko pala. Yung pag-deal ng grief. Kasi namatayan ako noon. Tapos ang ina-expect ni Ali, i-comfort niya ako. Yan yung gusto niyang gawin. Tapos yun nangyari sa akin. Nag-isolate ako. Tapos, matagal? Oo, kasi ako yung tipo ng tao, mahilig kasi mag-walking. Tapos feeling ko pag naglalakad ako, parang malaya ako mag-isip sa sarili ko. So yun, nung namatay na ako, kailangan mo din pala maging... Ano ba siya? Biglaan? Biglaan lang? Biglaan lang? O may sakit? May sakit siya. So expected. Siguro biglaan kasi ang nangyari noon, galing siyang Baguio tapos lumipat na sila sa Tuguegarao ng stepmother ko. Para doon na mag-retire. Tapos ilang days pa lang siya doon tapos inatake na siya. So biglaan pa lang kasi. Malakas pa, parang ganun. Siguro. Hindi malakas pero malakas for his age. Tapos yun, saan mo yung pinag-usapan natin? Ayun sa pag-deal ng grief, kailangan alamin mo rin kung siya ba yung tipo ng tao na gusto niya may katabi lang siya. Ganun. Or may nahikirami sa kanya, nakikinig sa mga rants niya. Mga ganun. Kasi ako, mas gusto ko yung isolate. Mas gusto ko nag-iisip eh. Gusto ko yung me time. Parang pag mga lalaki, ganyan talaga. Madalas nga, pag nagigising ako ng Sunday, ng sobrang aga, pupunta ako ng McDo mag-isa.
Para lang magkakape lang ako. Tapos nakatunga. Sinasadya akong hindi magdala ng cellphone. Susi lang. Tapos nakatunga nga lang ako. Ang sarap ng ganyan, ano? Ganda pare. Dati ginagawa ko yun kahit gabi, yung nakatunga nga. Kaya favorite ko yung McDo dito eh. Kasi yung palagi kong tinatambayan, nakatingin sa yung kalsada. Tapos dumadaan lang. Nandun ka lang. Tapos ubusin mo lang yung kape mo. Refillable yun pag large coffee. So magkakape ka ulit. So nakatunga ka lang. Parang ang sarap na mag-isa ka. Wala kang iniisip. Walang phone. Walang distraction. Nandun ka lang. Tsaka yung clear talaga yung utak mo. Oo, no? Wala. Parang ngayon, no. So yun, kaya yung pag-deal ko ng grief nun, yung isolation, parang gusto niya sana ihawakan yung balikat ko. Umiyak ako sa kanya. Ganun. Pero, ganun sa amin. Bakit? Naisip mo kasi ganun corny? Hindi. Ay, oo. Cringe yun sa akin. Paglalaki. Tapos ganun. Para sa akin, yun yung na-feel ko eh. Pero kung ganun ka, tapos lalaki ka, okay lang naman. Pero, alam mo yun, hindi mo naman mapipigil yung nararamdaman ko eh. Ikaw ba, pre? Paano yung pag-deal mo ng grief? Nung nategi yung hindi si Tito Carlos. Carlos, di ba? Carlos. Ano yun eh? Tag dito. May sakit naman yun. May sakit siya. Kaya natanggap ko na. Parang mas madali kasi yun para sa akin. Parang anytime mawawala na. Talaga? Tangina, paano yun? Doon ako sa niya, sa deathbed niya. And wala naman sa mismong niya? Wala siya. Hindi siya makapagsalita. Basta nasa hospital. Ayun, tas yun. Doon kami. Pero expected na gano'n na mangyayari. Although hindi na ako, tanggap ko na, madali ko na natanggap. Ayun lang. Hindi ako hindi yung, mas malungkot kasi pag biglaan eh. Okay lang mo sabihin mo kung anong klaseng sakit. Liver cancer. Cancer. Kaya mabebedridden ka talaga pag Pag nagka-cancer ka, pre, lalaban ka? Tingin ko. Talaga? Dahil? Gusto ko lang. Gusto mo lang? Pag stage 4, lalaban ka? Hanggat may ilalaban. Talaga? Ako hindi. Pag sinabi kong lalaban ka, yung magpapakimo ka, gagawin mo yung cycle ng chemotherapy, tapos magpapa-hospital ka, doon ka lang, hanggang sa gumaling ka, lalabas ka. Yun ang ibig ko sabihin, lalaban ka. Siguro hanggang stage 2. Lalaban ka. Pero pag end stage na. Sa stage 3 at saka 4. Baka wala na akong nun. Magta-travel ako pare. Kumbaga, kasi alam ko anytime na eh. So, pero parang hirap nun. Di ba basta siya? Basta sumasakit o sobrang sakit talaga. Walang pahinga. Oo nga no. Kasi na stage, wala ka naman nararamdaman dati. Ano ba? Totoo ba yun sa mga teleserye pag nagka-cancer? Bigla ka nalang tutumba? Hindi ko nga alam eh. Ano ba yun? Parang sakit mo. Kasi sa ko lately, gano'n ka. Ganun ang nangyari sa tatay ko. Gano'n. Masakit. Tapos pinabiopsy. Cancer. Tapos mabilis lang. Ano mabilis lang? Mabilis na mga 2 to 3 months lang. Talaga? Na. May stage bang gano'n? Hindi ko nga rin Komportable ka bang pinag-uusapan? Naka-move on ka na ba? Kahit 10 years na. Hindi, tsaka kasi ako kahit before siguro high school, college, ganun ang iniisip ko eh. Lahat naman doon papunta. Talaga? Ako, yung sinasabi mong ilang taon ganyan? High school or college, mga ganun. Nung 25 lang ako nag-start mag-isip ng ganyan. Nung ganun. Kasi doon na yung papunta. Oo nga, pero yung ano ko ba sasabihin? Kumbaga, destined na tayo mamatay from the day we are born. Kaya hindi na natin siya mababago. Kaya hindi mo na kailangan matakot sa death kasi paparating yan. Pero nito lang, bata mo pa parang mag-isip ng ganun, grabe. Na-discover ko muna yung stoicism bago ako mag-isip ng ganyan. Yung memento mori. O siguro, baka dahil laking church nga, may ganun na kasi may reward naman kasi sa church pag mamamatay kayo, parang kailangan maging mabuting tao para makapasok ka dun sa clubhouse nila. Hindi, ibig ko sabihin. Kumbaga may naniniwala ka, excited ka pa nga pag ganun. Kasi mapupunta ka eh. Pero,
ano ba yun? Ayun, basta kasi kada may burol, halimbawa ka church namin may burol, may prayer meeting doon. Tas laging yun ang sinasabi ng pastor na doon siguro baka ganun, doon napapunta. So, sabi ng pastor, may biglaan lang. sabi dun sa nakaburol. Sorry, pre. Biglaan lang. Sorry. Gagamitin mo nga. Ang daming possibilities ng joke na yun. Pag iniisip ko nga, pwede akong magdala mong biglaan lang na joke sa gitna, sa end ng first half. Tapos sa end, biglaan yung first gitna. Pwede nga. Parang yung kay James, di ba? Ama! 4 na beses ginamit daw. 3 minutes. Yung big na ama. Alam mo na yun yung sasabihin niya, pero tumatawa ka pa rin, no? Alam mo na yun yung punchline. Ama. Pag may, tanga na yung mga picture yan na nakikita ko, kumbaga, picture you can hear. Pag kita mo, alam ko sinasabi niya dyan. Galing. Galing masyado, no? Grabe. Iba. Isang punchline lang, Ay, 3 minuto. Tapos alam mo yung mangyayari, pero nakakatawa pa rin. Magaling siya mag-deliver talaga. Grabe, no? Idol eh. Anyway, nasan tayo? Biglaan lang. Namatay. Sorry. Ano ba? Ayun, basta nasa church, laging sinasabi na ganun, huwag malungkot kasi katawang lupa lang yan. Yung spirit mo, matataas sa langit, ganun lang. Kaya siguro, tumanim na din sa sa isip ko yun. Na walang permanente kasama buhay. Physical world lang to, ganun. Oo nga, kasi may reward nga kayo dati, kaya ganyan ka mag-isip. Pero paano mo ngayong hindi mo na iniisip na mayroong paradise na naghihintay sa'yo? Ganun pa rin, na mamatay rin tayo lahat, doon tayo papunta. Saan? Hindi sa natin, sa death. Tapos hindi na natin alam yung kasunod. Wala tayong alam. May naniniwala ka bang may pupuntahan tayo? Kahit hindi, religious. Basta parang basta meron. Ayun nga, agnostic ako sa ganyang bagay. Kasi hindi natin malalaman, kahit anong isipin, kahit anong experiment ang gawin natin, hindi natin kaya. Ikaw nga, kung anong pinapaniwala mo? Wala nga. Sa tingin mo? Wala pa. Wala pa. Walang pupuntahan? Hindi, walang... Kahit hindi heaven, or heaven. Oo nga, agnostic nga. Parang gitna siya. Kasi malalaman, kumbaga, maniniwala lang ako. Limbo. Ayun. Naniniwala ka dun? Sa? Limbo. Ano yun, nakalutang ka lang? Oo. Parang wala ka talagang pupunta na. Hindi, rin. Pero conscious ka. Consciousness ka na lumulutang sa universe, ganun. Tayo na, ang hirap nun, no? Sige na lang, for the sake of discussion. Hindi parang ganun din. Walang pupuntahan. May ulirat ka. Pero wala ka na, parang ka nakakulong nun, no? Tapos wala. Wala kang... Kung wala, parang nasa holding area ka lang. Hindi, wala. Siguro wala. Wala kang consciousness talaga, as in mabubura ka. Ako hindi naniniwala eh. Para may singit ko. Walang spirit, walang tayong pupuntahan after, magiging abo lang ulit. Tapos magkakaroon, tuloy-tuloy lang yung cycle ng tao na mabuhay, mamamatay, ganun. Ano yun? Ano ka lang. Kumbaga, yung spirit malilipat sa ibang tao. Ganun. Walang pupuntahan. Ibig ko sabihin, namatay ka, wala na. Walang spirit, nung namatay ka, walang lumipad zero na talaga. Uso. Walang ganun. Magiging pataba ka or magiging tapos may mga nabubuhay ulit. Yun ang namamatay. Yun ang pinapaniwalaan. Oo. Na walang pupuntahan, walang heaven. As in ever, wala. Anything. Ano lang tayo? A dust. Dust or basta yun. Wala talaga. Parang dumaan lang na. Yun nga. Pag-isipin mo, hindi tayo special, yun na lang. Kasi pag iniisip mo na may pupuntahan ka pa, parang kang special eh. Walang special sa atin. Pare-pareho lang tayong tao. Animals, ganun. Ako, hindi ko pa alam eh. Basta yun, maniniwala lang ako pag nandun na ako. Ay, ganito pala. Parang isa siya sa mga bagay na... Pag naisip mo yung ganyan, ano yung napipicture mong lugar? Kumbaga, makahoy ba? Matubig? Yung pag nawala na ako? Yung pwede. Kumbaga yung, ano kayong pwede mag-iitsura nun? Wala eh. Wala, parang ano lang. Hindi mo may stand-up comedy. Ha? May stand-up comedy yan. Sa langit?
Ay, sa ano? Dun sa pupuntahan ko. Parang wala. Sa tingin mo sa langit ngayon, may ganun, may mga bar. Tapos, ano? Yung ganun. May napakinggan akong tapos may stand-up comedy pero clean lahat ng jokes. No? Hindi nga, may napakinggan ako sa, ano? Ang isda na dalawa, tuna! Ganun yung mga jokes. Ganun sila pang ano. Ano yun? May mga kerubin pa yung tawa-tawa. May trumpet din. May triangle mo. Kumuho na yung ano. Gano'n mo, ganun, no? Siguro ma-appreciate din naman nilang humor ng Earth. Alam mo yung sabi ni TPC na podcast niya narinig ko. Na-meet namin nung Sabado. Pre. Matangkad pala siya, pre. Sinabi ko sa kanya nasa Wicked Dogs. Si TPC yun, Ay, ganun siya magsalit. TPC, pre. Sabi ko, tangkad ka pala sa personal. Sabi, hindi lang ikaw nagsabi niyan. Ano bang iniisip mo kay TPC? Parang kahit ko lang. Kahit mo lang. So, kahit natin. No, kahit natin. Ano ba height mo, pre? 5'3"? 5'3" ka lang? 5'2". 5'2". Actually, hindi ako umabot ng 5'2" eh. 158 centimeters. Pag kinonvert, hindi. Ano lang, parang sobrang lapit lang sa 5'2", pero wala pa. Pag sinabi ko kasing 5'1", masyado nang degrading eh. Sabi ko 5'2". Acceptable pa. Pero hindi ako umabot ng 5'2". Pero umabot ng 1'8". 1'8". Ay. Saan na ba tayo? Saan na tayo? Biglaan lang. Ayun yung sa sa heaven. Yung mga establishments pa nag-uusapan natin. Siguro yung... Ang naisip ko nga dun sa heaven, puti lang siya. No? Puti lang, mga ulap-ulap. Oo, no? Pero merong isang religion. Yung damit nila dun Uniqlo lahat. Pero white. Lahat ng... Magandang brand ba yung puffer jacket. Bakit hindi mamahalin? Kasi out of budget. Siyempre. Si Lord. May accountant din si Lord. Si Matthew. Yung accountant niya, di ba? Yun. Matthew. Tapos, yung hospital doon, ang may-ari si St. Luke. No? Tapos ang kinakain nila doon. Takbo mo na yan sa St. Luke. St. Luke, man. May rice na yun. Talaga. Kasi pag-usapan na lang natin yung Ito, hindi pa tayo tapos. First paragraph pa. Ilang minutes na? 25. First paragraph pa lang. 25. Hindi, pangatlo na pala. Ito na. Ang galing mo mag-host, no? Hindi ka bumabalik dyan. Pero ito, tutuloy ko. Hinayaan mo ko. Ganun ba dapat? Parang maganda kasi pag kung saan-saan lang napupunta yun. Pero kasi magiging 5 hours to na episode. Ayan, ito na. Ito natin. Ito, yung unang classmate, sabi niya ay, basta tungkol sa college. Another classmate was one of the worst ones. He constantly told me random information. He has also never liked me. He constantly insults and bullies me. I only spoke to him about shared current classes, but he told me so much extra info. Ano, parang bida-bida na siya. Pero binubuli siya dati. Tapos ikaw, paano pag ganun? Binubuli ka dati, hindi naman kayo close. Tapos, suddenly, kukwentuhan ka ng buhay niya. Parang weird na, no? Halimbawa, dati kayong close, tapos biglang din na kayo, iba na yung sinasamahan niyo. Tapos biglang mag-share kayo. Ang weird. Ang weird sa pakiramdam. Na parang walang nangyari. Ano ba yun tayo? Anong sinasabi natin? Yung sa halimbawa, sabi niya hindi naman kami close. Tapos kinagkwentuhan niya ako. Paano siya magkakaroon ng care? Diba? Wala eh. Hindi naman kayo Tsaka, close. tingin ko hindi naman ka-care yung sinasabi. Sabi niya lots of info. Masyado nang makwento sa kanya. Pero dati bully siya. Sino ba yung
Yung nag-share sa kanya. Kasi hindi niya feel yung tao. O kaya lalo siyang lalo ka mawawala ng gana dito. Once he randomly told me a girl he hates was at his birthday party. I know that girl in our class, but who cares? Was he just trying to brag about the party he didn't invite me to? Yeah, baka lang siya. Another time, we were talking to another class and I said hi to a kid I knew. Then, he randomly mentions that guy's mom is his dentist. I think I repeated nice. Am I rude for my basic responses? I am trying to be polite. Hindi naman polite yun. Nice. Ay, depende kung paano mo pala sinabi. Nice. Ganun lang. Nice. Parang dito, di wow. Nice. Hindi. May parang ng pagsabi na gusto ko yung nice. Nice. Parang yung kay ayan, yung it's not how you say it then. Yung kay, ewan kung nakita mo yung interview ni yung maliit na black Kevin Hart. Then sa isa, Tom Cheadle. Yeah, I'm 56 na. Damn! Sabi niya. Damn! Tama. Diba? Tapos parang na-offend si Tom. O baka joke lang din. Joke lang, nagbibira. No, I said, damn. Binawi ni Chris Hart. Kevin Hart. May ganun din si Bill Burr. Na beat. Yung no is no na joke niya. Narinig mo na ba yan? Hindi pa. Baka sa Salvation. Pero yun yung yung no. Sabi, no is no. Kunyari pag yun sa sex. Pag sabi no is no. Sabi niya bullshit. Paano pag no, stop it. Oo nga. So, yun. That's a yes, sinasabi. Ganda yung bit na yun. Oo nga, no? Tapos pag binasa daw sa korte, no, stop it. Ganun. Oo nga, no? Pwede. Ano ba yan? Am I rude for my basic responses? I'm trying to be polite but also hint at these people to shut up with the random info. It is not like any of us were ever friends. Classmates 1 and 3 have unironically disliked me since I met them. But we only talk for academic reasons. Baka matalino ka kasi. Oo nga, no? Kinakaibigan ka. Hindi ka pa ba sanay? Buong buhay mo na? Hindi, oo nga, no? Baka nanghihingi lang ng assignment kasi nakikita nila pag nagsasalita yung prof, nagtatype ka. So, kailangan nila yung notes mo. Nagtatype? Laptop. Ang ganda ng generation. Ay, naisip ko pag ganyan nagsusulat. Naabutan ko kasi yung pre, yung naabutan ko. Hindi tatype hindi ko naabutan yan. Yung laptop sa school. At least doon sa university na pinasukan ko. Ang naabutan ko na, yung pinipicturean na yung, hindi na nagsusulat, pinipicturean na yung whiteboard. Nare-review niya ba yun? Parang hindi naman. Hindi. Pero nagagawan ko ng notes. Pero di ba hindi pa? College na pala yun. College yun. Kala ko high school, nagche-check pa ng notebook sa high school. Baka yun na lang, parang nakita nila na palagi siyang nag-take notes. Kaya lumalapit sa'yo. Ginagamit ka. Kasi yun nga, kung mag-focus tayo sa sinasabi niya. Yun, dali lang naman makapagplastikan kasi would you rather na naiirita yung mga tao sa'yo? Hindi ka na kinakausap? O kinakausap ka pa rin pero napaka-casual mo? Binabrush off mo lang sila. Ano ba? Socials. And I pretty much never talk. Are my social skills just so bad? Ayun, tingin ko. Asshole ka lang? Yung feeling ko. Ako tingin ko, hindi, sinabi niya na kasi ganito Kasi ako, hindi rin ako pala salita, hindi ako, lalo pag yung bago. Pero, hindi ako suplado. Parang ako nahihiya kasi. So, yun. Social skills talaga ang wala or mababa sa akin. Pero ito kasi, binanggit niya na pala. Ayaw na talaga. Hindi ka marunong makisama. Hindi. Sa unang as in, hindi rin. Mas pipiliin ko na wala na lang kausap kaysa mag-plastikan. Hindi ka people pleaser. Hindi. Ako hindi naman, pero kaya ko makipag-plastikan. Makibagay. Ano ba? Oo nga. Yung, halimbawa, biglang makipagkwentuhan, gano'n. Pag nagsalita siya, magsasalita ako. Ayun, siguro pero parang medyo lumalayo na ako ngayon kasi hindi ko na rin feel.
Parang at some point, sasabihin mo, di ka na kailangan ng bagong kaibigan. Okay na ako, all set na ako, parang ganun. Ayun. Tsaka siguro hindi ko kasi alam kung paano sasagot. Siguro para akong ganito. Anong maganda, ang sagot mo, oo nga eh. Ganun na. Oo nga eh. Boy. Parang tagal ng proof, no? Oo nga eh. Parang unless kilala ko talaga yung tao, doon ako nakikipag-usap. Pero, syempre, sa first time, kailangan mo ring makihalubilo, ganyan. Pero pagdating sa usapan talaga, hindi ko kaya. Yung halimbawa yung sa mga office, yung team kayo, kailangan nyo ba maging close talaga? As in, kailangan nyo maging dikit? Kailangan mo bang sumama sa mga lunch outs, ganun? Siguro. Pag hindi ka ba sumasama, others ka na. Siguro kailangan mong makiano din sa kanila kasi ka-team mo eh. Sila yung kasama mo, mas nakakasama mo pa sila araw-araw kaysa sa ibang tao. Oo nga, pero di pa ba sapat na magkakasama kayo doon? Kailangan nyo pa ba magsama? Kaya ako ganito magsalita kasi against ako. Sa pilitan. Na mga ganun. Or yung mga team building. Wala kasi nangyayari sa team building. Gusto nyo lang mag-inuman. Hindi ko ba sumasama dati sa mga team building? Kasama ka namin sa Batangas dati. Batangas? Hindi ba? Hindi ka pa kasama na. Hindi, ayoko. Yung magkasama na tayo Monday to Friday, magsasama pa tayo ng Sabado. Ayoko ng ganun. Gusto ko retreat. May activity. Hindi yung puta. Ang tawag din, open forum. Gusto mo yun? Inuman lang yun eh. Retreat? Hindi yung team building. Yung team building, inuman. Ano yung pero, retreat? Pero, yun ba dapat? Yung retreat parang may kayo? May activities, ganun. Parang nakakatamad din pala. Parang gusto ko na lang humilata, ganun. Tapos, mag-meditate. Siguro, depende sa sa nabuo niyong bond. Kasi, ito sa mga napagtrabahuhan ko. Sa first na work ko, wala na ako nakakausap ngayon. Friends kami sa Facebook, pero saan ba yung first mo? Sa Makati. Sa StarTech. Ayun. StarTech ka? Anong account mo dun? Ano ba yun? Comcast. Comcast Network Asia. Yeah, ayun, tama. Ano yun? Cable yun, di ba? O tapos, yung mga... Ayun. Tapos sa mga... Kailan yung transition ng we're friends to used to be friends? Actually, hindi naman yung doon sa first parang hindi siya naging friends talaga na as in close na kasi saglit lang din naman ako. Hindi nakakausap lang ganun. Tapos yan katagal pala. 4 months lang ako dun. Ay putang ina. Sige, move on na tayo sa next. Yun yung mga katrabaho talaga. Wala lang. Parang ka lang. Dumaan ka lang sa buhay nila. Oo, ganun lang. Tapos sa pangalawa, siguro may dalawa. Na pag nagkita ulit kami, siguro ganun ang basihan ko pag friends kayo. Kasi mga katrabaho ko sa una kong work, tapos pag nakita ko sila, hindi ko alam yung kung paano sila approach. Parang casual lang. Pero dun sa pangalawa, 1 month lang ako dun. Meron akong dalawa. Oo. Dalawang naging parang kapag nakita ko sila ngayon, makakausap ko. Mga ganun. Dito din sa pinanggalingan nating work, may ilan na... Pangalanan mo? Ha? Pangalanan mo. Isa-sensor ko na lang. Hindi, kahit wag na. Sila yung kawig ko. Si Eka, isa. Si Irish. Mga friends ni Irish. Kilala ko si Irish. Yan. Si Ish. Si Ish. Si Kim. May mga friends ni Ice. Garza? Kim Garza. Ko yun eh. Kawig mo. Kawig nyo. Ayun. Yun sila yung pag nakita ko, kaya ko silang kausapin na Talaga? Na hindi yung may makausap mo lang. Ganun. Ako ibang take ko dyan. Para sa akin, ang office, lang kayo. Close kayo. Meron yung mga colleagues lang talaga. Tapos, close kayo kasi yung proximity. Para sa akin yan. Dahil close kayo kasi kayo magkasama sa araw-araw. Ganun. Pero pag umalis ng isa, unti-unti naman yan eh. Susubukan nyo pa, tara, kita tayo. Tapos, biglang nagkakatamaran na ganun. Proximity lang para sa akin. Close kayo kasi malapit kayo sa isa't isa. May mga ganun din, na sa
crush mo isang tao kasi proximity. Nakikita mo lang siya araw-araw. Walang maganda. Yung, gusto mo yung amoy ng buhok niya. Bill Burr ata nagsabi. Yung proximity na, ayaw mo naman, di naman siya yung type mo, pero pinag-judge ako lang mo siya kasi nga malapit siya sa'yo. Parang nangyayari sa Big Brother house. Kasi kayo magkakasama, di ba? Wala so, yun, pag proximity, pag umalis na ka na, parang para sa akin, wala na. Kasi para sa akin na nagsasalita ko kasi may mga friends na ako eh. Hindi ko na kailangan dagdagan. Parang ganun. All set na ako. Pero colleagues, ganun. Friends, ganun. Used to be friends. Oo nga. Parang yun yung pag hindi na kayo nakikita. Lalo na yung sa office. Sa work. Yung mga nakasama mo dati. Tayo na pare, meron akong kaklose dati. Sabay kami nagla-lunch na lang. Sabay din kami nag-GOC palagi. Sabay kami naghihintay ng break. Tapos nung nag-ano na kami, numalis na ako. Sa results to eh. Sa results? Tapos, before HGS. Before yan dun sa Hinduha. Kailangan ba natin i-blip yung mga pangalan? Hindi ko mga kumpanya? Hindi ko alam. Bi-blip mo na. Oo, sige. So, nung umalis ako dun, talagang sanggandikit kami. Lahat palagi magkasama, sabay pa kami umuwi. Tapos nung lumipat na, hindi na kami nagkita. Nagkasabay kami sa jeep, di kami nagpansinan. Uy, totoo? Oo. Parang ang awkward naman nun. Nagtitingin na kami, tapos siguro... Baka hindi kayo Hindi, alam namin, kilala ko to eh. Magkakilala kami, wala na nag-initiate na magan. Wala pa akong ganun na... Kasi kung hindi ko feel, siguro hindi ko sasamahan. Pero feel mo siya yan, No, talaga nung di na lang kami nagpansinan. Ganun. Mga gaano katagal yan? Gaano katagal yung huli kayo nagkita, tapos... Taon? Wala man lang Wala. Uy. Wala. Yung sinasabi ko na may mga ganon akong pero nagkatingin kami sa mata, tas parang, kakausapin mo ba ito? Walang tumango. Wala. May gusto kong sabihin, nakalimutan ko. Ay, sa diba? Colleagues. Huwag na natin ituloy yan, okay na yan? Okay na. Huwag na natin bigyan yan ng kasi ng advice. Saan di tayo napunta eh. Oo nga. Gusto mo ba yung ganito? Oo, gusto Malaya. ko. Oo. Malayang... Ayun, di na namin tatapusin kasi kung saan na rin kami napadpad eh. Di nga namin alam kung paano tumatapos ng podcast. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.